Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kamakailang balita kung saan ay nalampasan po ng Ethena ang PancakeSwap at saka Jupiter sa daily revenue na umaabot po sa $3.28 million. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin nito dito sa mundo ng cryptocurrency or mundo ng decentralized finance or DeFi? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Ethena. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang sabihin na pakibasa na lamang po yung disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang Ethena at ano po ang USDE? Ayan. Una po sa lahat ay kilalanin po muna natin itong si Ethena. Ayan, para po sa mga hindi pa nakakakilala kay Ethena. Ang Ethena ay isa po itong protocol na nakabase po sa Ethereum na naglalayong lumikha ng isang crypto-native stablecoin na hindi po umaasa sa traditional na banking infrastructure. Ang stablecoin na ito ay tinatawag na USDE. Ayan. At isa po itong synthetic dollar na sinusuportahan ng crypto assets at ang mga kaukulang short futures positions. Ang layunin po ng USDE ay magbigay ng isang censorship resistant, scalable at saka stable na financial instrument sa crypto market. Ngayon ay ito po yung gusto nating malaman. Paano nga ba nalampasan ng Ethena ang PancakeSwap at saka Jupiter sa daily revenue? Yan. Ayon po sa datos mula sa DeFi Llama, ang Ethena ay umakyat po sa ikatlong pwesto sa pinaka malalaking protocol base sa daily fees na may tinatayang $3.28 million sa nakalipas na 24 oras. Ang mga fees na ito ay nagmula sa kanilang stablecoin na USDE. Sa kasalukuyan, ang market cap ng USDE ay nasa $5.4 billion at ang 24-hour trading volume nito ay tumaas naman po ng 23.6% mula sa nakarang araw na umaabot po sa $63 million. Ang circulating supply ng stablecoin ay nasa 5.4 billion USDE. Ayan. Ngayon ay paano po ito ikinumpara sa iba pang mga stablecoin issuers tulad ng Tether at saka Circle. Ayan. Bagamat malaki po ang kita ng Ethena, nananatili pa rin itong nasa likod ng mga nangungunang stablecoin issuers tulad po ng Tether at saka Circle. Sa oras po ng pag-uulat, ang Circle ay nakalikom ng $6.12 million na fees, habang ang Tether naman ay may malaking lead na may $18.31 million. Yan. Ngayon ay ano naman po ang naging epekto nito sa ENA token? Yan. Matapos po ang pag-angat ng Ethena sa rankings, ang native token nito na ENA ay tumaas po ng higit sa 4%. Ang token ay umabot po sa market cap na halos $2 billion at meron po itong 24-hour trading volume na $282 million. Ngayon ay ano naman po ang mga kamakailang hakbang ng Ethena upang mapalago ang kanilang protocol? Ayan. Ang kamakailan lamang ay naglaan po ang Ethena ng $200 million sa tokenized US Treasury Fund ng BlackRock. Ayan, nitong December po ng nakaraang taon ay inilaunch ng protocol ang kanilang pangalawang stablecoin. At ito po yung USDTB. Ayan, ang USDTB ay sinusuportahan po ng BUIDL. Ayan, at nag-aalok po ito ng yield na ginagawa po itong kaakit-akit para sa mga investors na naghahanap ng passive income. Ayan.
At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Ethena. Ayan. Para sa atin, ang pag-angat po ng Ethena ay nagpapakita ng lumalaking oportunidad dito sa DeFi space. Ayan, DeFi space. Ang pagkakaroon po ng stablecoin tulad ng USDE na may mataas na daily revenue ay nagpapahiwatig po yan ng tiwala ng mga investors sa protocol na ito. Maring magbigay po ito ng bagong avenues para sa atin bilang mga trader at investor na naghahanap po ng stable at saka potensyal na kumikitang investment options sa crypto market. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang mabilis po na pag-angat ng Ethena ay isang indikasyon ng patuloy na inobasyon or innovation dito sa mundo ng DeFi. Gayunpaman ay mahalaga pa rin ang pagiging maingat at ang paggawa ng masusing pagre-research bago po tayo pumasok sa kahit anumang investment. Bagamat kaakit-akit po ang mga bagong oportunidad, lagi po nating tandaan na ang crypto market ay puno ng volatility at saka risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.